Bakit ngayon pa nasira yung sasakyan ko? Pagkadismaya na sigaw ni Ivan habang pinagmamasdan ng lumalabas na usok sa makina ng kanyang sasakyan. Seryoso? Anong gagawin ko ngayon dito? Napabuntong hininga si Ivan at sumandal sa kanyang kotse. Nilibot niya ng paningin ang buong paligid. Tinitingnan niya ang mga bahay at stall na nakapaligid sa kanya. Sa kabutihang palad, ang kanyang sasakyan ay nasira sa gitna ng isang kapitbahayan. Hindi niya alam ang gagawin kung masisira ang sasakyan niya sa gitna ng kawalan, kung saan walang tutulong sa kanya. Wala siyang dalang gamit gaya ng kanyang telepono at laptop sa kadahilan ng nagmamadali siyang pumasok sa trabaho kaninang umaga. Dahil dito, hindi niya matawagan ang kanyang sekretarya para tulungan siya. Umaasa lamang siya sa tulong ng mga tao sa kapitbahayan. Bagamat ayaw ni Ivan na makapag-usap sa mga tao, kailangan niya itong gawin, kaya nagsimulang magtungo si Ivan sa isang tindahan na napapaligiran ng maraming tao. Isa itong chess club. "Excuse me," sabi ni Ivan nang makuha niya ang atensyon ng mga tao. "Paano ka namin matutulungan, sir?" Tanong ng isa sa mga babaeng nakatayo doon sa matandang lalaki. "Sira yung sasakyan ko. May alam ba kayo dito na mag-aayos ng makina sa sasakyan? Willing ako magbayad," sabi ni Ivan habang nagtitinginan ng mga tao. "Wala ba?" Naiinip na sabi ni Ivan. "Pagpaumanhin niyo po, Ginoo. Ngunit halos hindi dumaan ang mga sasakyan sa kapitbahay na ito. Kaya hindi naisip ng mga tao dito na magkaroon ng mekaniko o ano pa." Tumango naman ang mga tao at sumang-ayon sa babae. "Nakikita ko. Meron bang... Ako! Alam ko kung paano ayusin ang mga makina ng kotse." Dinig na dinig ang boses ng isang binatang lalaki at gumalaw paligid ang lahat at binigyan ng paraan na makadaan ng isang maliit at gusgusing binata na tumayo sa harapan ni Ivan. "Hi sir, alam ko po kung paano ayusin yung mga makina ng iyong kotse. Gusto niyo po bang tumulong ako?" Tanong ng binatang lalaki habang mahigpit ang pagkakahawak sa isang toolbox. Bilang ganti, tumingin si Ivan sa bata habang nakataas ang kilay. "Paumanhin bata, ngunit gusto ko lamang ang mga profesional na magtatrabaho sa aking kotse," sabi ni Ivan na may matigas na boses. "Hindi mo kailangan mag-alala sir. Profesional ako, pangako." Pakiusap ng bata habang lahat ay napatigil sa kanilang ginagawa at pinagmamasdan ng sitwasyon na kasalukuyang nangyayari. "Pasensya na pero kung maaari lang po, kailangan ko lang po talaga ng pera sir. Hayaan niyo na akong gawin to." Pagmamakaawa ng binata sa pagkakataong ito. Lumuhod siya sa harap ni Ivan na pinagpapawisan na dahil hindi niya alam ang gagawin at dahil kasalukuyang nakatingin sa kanya ang lahat. Sa huli, bumuntong hininga si Ivan at pumayag na ayusin ng binata ang kanyang sasakyan. Tuwang-tuwa ang binata sa tagumpay habang sinusundan niya si Ivan sa kanyang sasakyan na sirang makina. "Anong magagawa mo? Anong problema sa kotse ko?" Tanong ni Ivan matapos huminto ang dalawa sa harap ng itim na sasakyan. "Sandali Ginoo, titingnan ko pa kung anong magagawa ko," sabi ng binatang lalaki bago niya binuksan ang kanyang toolbox at kumuha ng mga materyales. Si Ivan ay may pagkaduda na tingin sa binata. Bahagyang nag-aalala na baka sirain ng lalaki ang kanyang sasakyan, ngunit hinayaan na rin niya ang binata na ayusin ito. Tsaka wala naman siyang pagpipilian. Ang binata lang roon ang posibleng tumulong sa kanya base sa pahayag ng mga tao kanina tungkol sa katotohanang walang mekaniko sa lugar na yon. Napabuntong hininga si Ivan habang nakaluhod sa kanyang sasakyan habang nakatingin sa bata na nagtatrabaho sa kanyang mga makina. "Sabihin mo nga sa akin, anong pangalan mo at bakit mo sinabing kailangan mo ng pera?" Sandaling tumigil ang bata bago siya nagpatuloy at sumagot sa mga tanong ni Ivan. "Ivan ang pangalan ko, sir.
at kailangan ko ng pera para sa pagkain. Inamin ni Ivan habang inaayos ang makina ng sasakyan ni Ivan. Bakit kailangan mong magtrabaho para sa pera at pagkain? Mukhang bata ka pa naman para dyan. Nasaan ba yung mga magulang mo? Hindi ba dapat binibigyan ka nila ng kailangan mo? Napatigil si Ivan sa kanyang ginagawa at tumingin sa ibaba habang napupuntong hininga. 16 na taong gulang na ako, Ginoo. Bagamat maaaring hindi to obvious dahil sa aking maiksing tangkad. Pero 16 years old na talaga ako. Kailangan kong magtrabaho para sa sarili ko ngayon. Wala po ako mga magulang, sir. Namatay na po yung ina ko at hindi ko pa nakikilala ang aking ama. Nakatira po ako ngayon sa tito ko pero hindi niya po ako binibigyan ng pagkain at pera. Kaya pinaghihirapan ko po para makalikom ng pera. Naiintindihan ko naman, hindi niya ako anak at kailangan niyang alagaan ng totoong anak niya sa dati niyang asawa. Nakita ni Ivan ang naputol ng ngiti sa mukha ni Ivan. Nagsisi siya na tinanong niya iyon. Alam niyang maraming pinagdaraanan ang binatang nasa kanyang harapan. Si Ivan ay hindi karapat-dapat dito. 16 na taong gulang pa lang siya. Hindi pa siya kasali sa tinatawag na adult. Iniisip ni Ivan kung ano ang nangyari at ang binatang ito sa kanyang harap ay kailangang magdusa ng isang miserableng buhay. Hindi niya na napigilan ang kanyang sarili nang nagtanong siya. Nais mo bang makilala yung tunay mong ama? Nag-isip sandali si Ivan bago siyang umiti kay Ivan at sumagot. Naisip ko na ito noon pa at gusto kong makilala ang aking ama. Masayang sabi ni Ivan. Bago namatay ang nanay ko, lagi niyang sinasabi sa akin kung gaano kagwapo at mabait na lalaki ang tatay ko. Sinabi niya sa akin na mayaman din yung tatay ko. Pero dahil mayaman siya, hindi na sila magkasama. Sinabi sa akin ng nanay ko na kailangan niyang tumakas sa aking ama nung ako ay 2 taong gulang pa lamang dahil ayaw niyang makita ng iba na ang aking ama ay kasama niya. Sinabi sa akin ng aking ina na ang pagkakaiba sa pagitan niya at ng aking ama ay masyadong malaki. Ang aking ama ay isang mayaman, habang siya ay isang dalagang taga-bukid. Sinabi niya sa akin na ayaw niyang mapahiya ang aking ama, kaya naman siya ay lumisan. At dahil din sa pagkakaiba ng edad nila. Sinabi sa akin ng aking ina na ang aking ama ay mas matanda sa kanya. Sabi ni nanay, binibigyan daw silang dalawa ng mga tao ng kakaibang tingin at sinabi ng lahat na gold digger siya at pera lang ng tatay ko ang gusto niya. Pero alam kong hindi ito totoo. Alam kong mahal na mahal ng nanay ko si tatay. Lagi niyang pinapaalala sa akin na mahal ako ng tatay ko. Kaya gusto ko talaga makilala yung tunay kong ama. Sabi ni Ivan na may matingkad ng ngiti. Natunaw ang puso ni Ivan dito. Kasabay nito, naintriga siya sa isang bagay na sinabi ng bata. Yung part na sinabi ni Ivan na tumakas ang kanyang ina sa kanyang tunay na ama. Nakakaintriga ito kay Ivan dahil 18 taon gulang nang nakalipas, nagkaroon siya ng kasintahan at isang anak na lalaki. Ngunit 2 taon matapos manganak ang kanyang kasintahan, nawala ito at ang kanyang anak at hindi na sila bumalik. Hanggang ngayon ay iniisip pa niya kung nasaan na ang kanyang kasintahan at ang kanyang anak na mahal niya. Sir, malapit na po akong matapos, sabi ni Ivan. Kinuha ni Ivan ang wallet niya sa bulsa para kumuha ng pera bilang pangbayad sa bata. Sa wakas ay natapos na ni Ivan at natanggap niya ang pera mula kay Ivan. Binilang niya ito at laking gulat niya sa dami. Sir, medyo sobra na yata yung binigay mo sa akin. Ibabalik ko ito. Hindi na natapos ni Ivan ang kanyang pangungusap dahil pinutol siya ni Ivan. Hindi na kailangan. Itago mo ito para sa iyong sarili, Ivan. Kailangan mo ito. Bumili ka ng pagkain, damit, at iba pang bagay na gusto mo. Nararapat sa iyan, Ivan. Nakangiting sabi ni Ivan habang tinatapik ang ulo ng binata. Hindi rin gaanong katangkaran si Ivan, kaya naman naabot pa rin niya si Ivan. Ngumiti si Ivan ng maliwanag at patuloy na nagpasalamat kay Ivan. Maraming salamat, sir.
Pagpalain ka nawa ng Diyos. Ngumiti si Ivan at naisip. Siya ay isang mabait na kaluluwa. May kinuha agad si Ivan sa sariling bulsa at habang papaalis na si Ivan para bumalik sa loob ng kanyang sasakyan, ay may nahulog sa wallet ni Ivan at nahulog ito sa harapan ni Ivan. Pinulot ito ni Ivan at nabura ang kulay sa kanyang mukha habang nakatingin sa bagay na hawak niya. Isa itong kwintas. Isang kwintas na pamilyar sa kanya. Ivan, sabihin mo nga sa akin, anong pangalan ng nanay mo? Biglang sinabi ni Ivan at tumingin muna si Ivan kay Ivan bago sumagot. Evangeline po. Sa sandaling iyon, nararamdaman ni Ivan ang kanyang sarili na para bang hihimatayin. Nakasandal si Ivan sa kanyang sasakyan habang mahigpit ang pagkakahawak sa kwintas. Kakaiba ang tingin ni Ivan sa matanda. Ivan, sabihin mo sa akin, ang totoong pangalan mo ba ay Elliot? Napalunok ng laway si Ivan sa paghihintay. Opo, paano niyo po nalaman yan? Bago ka po ba? Hindi alam ni Ivan kung matutuwa o may iyak. Sa ngayon, nakatayo sa harap niya ang kanyang pinakamamahal na anak. Ang kanyang anak na nawala kasama ng kanyang kasintahan, 16 na taon na ang nakalilipas. Hindi niya napigilan dahil agad siyang natumba at umiyak habang nagpapanik si Ivan. Sir! Ang anak ko! Sigaw ni Ivan at agad na hinila si Ivan papunta sa kanya at niyakap ng mahigpit. Ha? Natataranta si Ivan. Humiwalay si Ivan sa pagkakayakap sa anak at tumingin dito. Ako ang iyong tatay. Ivan ang pangalan ko. 58 taong gulang ako ngayon at nagkaroon ako ng kasintahan ng pangalan ni Evangeline. 25 taong gulang siya nung magsimula akong makipag-date sa kanya habang ako'y 42 taong gulang ng panahong yun. 28 taong gulang siya nang ipanganak ang aming anak na pinangalan ng Elliot. At siya ay 30 taong gulang nang tumakas kasama ang aming anak. Hindi na siya bumalik sa akin at hindi ko na nakita ang aking anak simula noon. Pero ngayon, nandito ka na. Sa wakas, napapaiyak si Ivan sa tuwa. Habang si Ivan ay nakatingin kay Ivan na walang ekspresyon ng mukha. Ang impormasyon na nakuha niya mula sa matandang nasa harapan niya ay nakahanay sa sinabi ng kanyang ina. Ngunit hindi niya ito sigurado. Kung tatay talaga kita, kilala mo ba yung kwintas na hawak mo? Tanong ni Ivan. May naalala si Ivan tungkol sa kwintas na sinabi sa kanya ng kanyang ina. Kung ang matandang nakayakap sa kanya ay tunay niyang ama, dapat alam nito ang kwento tungkol sa kwintas. Oo naman, paano ko makakalimutan? Ito ang kwintas na ibinili ko para kay Evangeline na galing sa France nung 2nd year anniversary namin. Ito ang kwintas na kinailangan kong sisirin sa ilalim ng dagat nang aksidente itong mahulog nang minsan kami magpunta sa beach. Paano ko makakalimutan? Napakagandang alaala kasama ang aking minamahal. Nakangiting sabi ni Ivan at iyon lang ang kailangan ni Ivan. Elliot, habang nakangiti ng malawak at nayakap pabalik ang kanyang ama. Ama! Sigaw ni Elliot sa tuwa. Evangeline, my dear, kamusta ka na ngayon? Kasama ko na ang anak natin ngayon. Magpipiknik kami. Nakangiting sabi ni Ivan habang nakatingin sa lapida ni Evangeline. Napakatagal na mula nang huli kitang makita. Ni minsan, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na magpaalam sa iyo. I'm sorry, wala ako nung huling hininga mo. Pero pangako, babayaran kita. Simula ngayon, ako nang bahala sa anak natin. Napunan ko ng mga kinakailangan dokumento at nasa proteksyon ko na siya. Sisiguraduhin kong mabigyan siya ng magandang bukas. Ibibigay ko ang mundo sa kanya kung gusto niya. Nakangiting sabi ni Ivan habang pinagmamasdan si Elliot na nakaupo sa damuhan
habang naglalaro gamit ang cellphone na ibinili niya para dito. Ikinalulungkot ko na kailangan mong tumakas at palakihin si Elliot ng mag-isa. Dahil sa akin, mahal kita, Sinta. Bulong ni Ivan bago siya ngumiti sa lapida at sinindihan ng kandila na nasa tabi nito. Sa susunod na ulit, aking mahal. Ingatan mo kami at alagaan mo kami. Mahal na mahal ka namin. Ito ang huling sinabi ni Ivan bago siya ngumiti sa huling pagkakataon at naglakad palayo sa lapida. Naglakad siya patungo sa kanyang anak na masayang naglalaro sa bago niyang cellphone. Hindi naman humiling si Elliot ng bagong cellphone, ngunit napagtanto ni Ivan na ang binatang katulad ni Elliot ay mahilig sa mga gadgets na ganito. Gusto niya din na maranasan ni Elliot ang paggamit ng mga devices bilang isang binata. Pa, may naisip ako habang naglalaro. Sabi ni Elliot, bago niya ibinaba ang cellphone na hawak niya. Ano yun, anak? Tanong ni Ivan sa kanyang anak. Mahal ka talaga ni Mama. I mean, Elliot ang pangalan ko, pero pinilit niya ako tawaging Ivan. Ang sabi niya, nickname lang daw, pero actually, pangalan mo yun, maliban sa unang letra ng pangalan ko. Napangiti si Elliot sa naisip. Umupo si Ivan sa tabi ng kanyang anak. Anong gusto mong itawag ko sa iyo kung ganun? Maaari mo po akong tawagin sa anumang pangalan, Ama. Ngumiti si Ivan, nakasing liwanag ng araw. Siya ay isang lalaki na magiging isang kahangahangang tao, at iyon ay sigurado. Sige kung ganon, mananatili na lang ako na tawagin ka bilang Ivan para mapanatili ang alaala ng iyong ina. Nakangiti ang dalawa habang pinagmamasdan ng kalikasan sa kanilang paligid.